So andito tayo ngayon ulit sa ating babuyan. Nagpamerienda tayo sa tanghalian ng Napier. So eto, wala pa rin, hindi sila nagsasawa. Nakakita na tayo ng tubuhan sa kilakap, ano pa na yun, lakay. So madaming kulay violet na tubo. Yun itatanim natin dyan para mas masarap yung pagkain ng mga baboy natin. Kulay violet pa naman. So yun, mamayang hapon hopefully makakuha tayo, tapos magtatanim tayo dito dyan. So yun, walang sawang Napier, hindi sila nagsasawa sa Napier. Ang ganda lang kasing pinapanood pag ganitong kumakain sila. Sarap na sarap sila. So eto po. So titignan natin yung nanganak ng 10. Namatay ata yung naapakan yung isa, so siyam. Tapos yung pinakamaliit namatay daw, so 8 na lang natira. So silipin natin mamaya. Tignan lang natin yung mga baboy natin. Sarap na sirap sa Napier, kaya hindi naman tayo nagsasawang magpakain ng Napier. So konti na lang yung matataas sa Napier natin. Pero yung mga pinagkuhanan natin, may usbong na naman, may usli na naman na panibago. So after 2 weeks, 1 month, malalaki na ulit. So tansya ko, yung pinagtamlang natin ng Napier dyan sa kabilang bakod, mabuti kung may 500 meter yan. Manipis lang siya, maliit lang. Siguro mga 6 meters by 6 meters by 30. Pero hindi na ubusan, sagana. So may mga tinanim tayo sa likod ng bahay na Napier. Yun nga yung tinuro kung paano magtanim, yung mas madaling patubuhin. So nanguha lang ako ng 20 piraso ata, parang hinati-hati ko pa. Mga 30 piraso kaninang umaga. Hindi ko na i-vlog kasi medyo maambon. Instead, pumunta kami sa fish pond. Sa fish pond naman, nagpain tayo ng talakib. So, magpapandaw tayo mamaya, alas 2, alas 3 siguro. Sabay, ilalagay na natin yun, bukatot. Kahit sandali lang naman yung bukatot eh. Nag-try din kami na ilagay yung mga nyug doon na itatanim. Binilang ko 30 pieces. Kasi wala na, hindi na naasikaso ni Kandong dahil katatapos ng election. Dito tayo ngayon sa babuyan. Yan. So kulang yung Napier natin. Itanghaling tapat. Medyo napapagod ako. So nagpapahinga yung mga kasama natin. Pero ako hindi tayo sanay na nagpapahinga. Madali lang mapagod. Kulang lang siguro sa exercise. So dito sila. Ito yung baka malapit ng mga anak. Sumasayad na yun kan. So kung matatapos na yun, alagaan natin ng baboy dyan, dyan na lang sila. Mag-stay dito na lang. Tapos eto, taniman na yan ng Napier para walang sawang Napier. Eto, hindi pumasok yung mga karpintero kasi umuulan nga. Kanina ambon na naman. So may tubig pa yung kainan nila. So yun. Ay, mainit. Pero dahil malapit na mag-December, medyo kahit pa paano yung lamig nandoon. Nagre-relax lang ako. Maalis ako ng bahay, uwi ulit kasi hindi ko kaya tiisin yung mother ko.
araw-araw na ano, ng hina. Kahit nagpalagay tayo ng diagnostomy tube, yung hinahalas pagkain niya, hindi siya nakaka-recover. So yun, hindi na pa makapakali, kaya nagla-vlog muna. May yung mga putok na yun, mga paputok na ng bata, so andun na yung December breeze. So yun, mga ganito. Pagpunta siguro tayo sa Canada, puro trabaho naman doon. Parang nagsasawa na ako mag-doktor, mag-abroad na lang tayo kung may pagkakataon. Baka makabili tayo doon ng farm, doon lang tayo magpa-farming ng baboy. Saka kung ano pa yung pwedeng alagaan doon, turkey or pabo or manok. Hindi ko alam kung anong pwedeng maalagaan sa Canada, kasi doon yung puso natin sa farming. Ito malaking inahin, 2 beses ng nakunan, 3 yung kulay puti. Yan, sandali lang sa kanila yun, ano, yun napir. Ito sana bibigyan ko kanina, inahin. Ang problema, nagpapadede, ma-istorbo sila. Ayan, oh. So eto yan ng anak ng 10, yung pinakamaliit huling ano, anak namatay, tapos nadaganan niya, naapakan yung isa. So mukhang malulusog naman sila, bali 8 na lang yung natitira. 2, 4, 2. So yun. Yung isang brown hindi pa rin nanganganak. So tayo lang natin matapos itong ulit. Kung ulit tayo ng napper, papakain natin sa kanila. Sarap nilang kumain. So madami yun, ano, biik. Yung paano nila kainin, oh, yung tawan ng napia. Sandali lang. Ay, problema ko, hindi ko kasi maabot yung mga yan, oh, malalaki. Kasi hindi makukuha yan, masusobra na sa paglaki. Madadaganan na naman yung mga maliliit. Tapusin ko lang muna tong vlog. Pag natapos ko, try natin na kukunin
mga malalaki. Ay, pahinga muna tayo. Galing tayo ng fish pan. So ang target natin mamaya, pag tapos tayo dito sa baboy, punta tayo sa fish pan, magpapandaw, maglalagay ng bukatot, saka magtatanim ng nyug. Ang sabi ko sa kapatid ko, maglalagay kami ng net palibot ng fish pan, kaso nga lang mukhang hindi makakaya eh. So kahit di na siguro palibutan ng net yan, kasi na tignan ko wala naman tilas or butas. Bagong tambak naman, malinis naman yung tambak. So maghahabol ng ilalagay na bangos para mabawi yun pinangpatambak. So dito, so hanggang dito hindi tayo makapagbenta ng biik. Kapag na-lechon natin yung nakuha natin yung natin ng lechonan, tarpaulin natin, magpupus tayo. Hopefully ngayong December may mga mag-order kahit pa isa-isa lang muna. Mga native pig lechon ala Karimbuaya. Dito na, malapit na sila, nangingi na sila. So tatagpasin natin yung mga malalaki na yan para makain nila, kasi sayang kung hindi natin makuha, magiging matigas ng yan, kahoy. So ganito kadami ang 70 pieces. May payat doon, tumaba na daw yung payat na yun inahin, kasi hanggang ngayon yung mga malalaking anak ng ibang baboy nagdedede sa kanya. So kung matatapos na yung mga cubicle natin na alagaan, i-segregate muna natin. Dalawa po yan, yung masipag magpadede. Pero tingin ko nga tumaba siya, kasi magmula nung nagpapakain tayo ng nalutong mais, tumaba siya. So maganda pala yung ganong mais. Ito kinukulang na kasi, kaya nag-agawan na sila. Hindi ko alam kung may nanganak dyan. Parang may kulang sa kanila eh. So hopefully may tumingin kahapon, sabi namin isang malaking lalaki 12,000, parang napamatras siya. So hindi niya alam na ang mahal na ngayon ng pagkain, mahal na ng labor ng mga nagpapakain, mga tao natin, yung labor ng mga paggawa ng kulungan. Kasi kapag kinatay yung baboy, nasa 14,000 ang halaga niya. Kinumpute namin kasi bihasa naman na si Teddy na magkatay, so parang namamahalan siya. Naggaling kasi sa abroad, so akala niya yung pera ngayon, yung dati pang pera. Hindi niya alam na wala ng halaga ngayon ang mababa ng halaga ng peso ngayon, hindi katulad dati noong unang araw. So eto, hanggang dito na lang po. Mag shout out po tayo kila tingnan natin yung kodigo natin. Yan, Mila Flora Maranan, si Ronnie Dargantes, si Arbiniel Madrinan, Dayo Delmo family, shout out po si Queen Stark, shout out po si Ryan Ray Maranan, shout out po Arbiniel Madrinan, shout out po sa inyo mga boss, ingat po kayo lagi. Kaya lang po yung muna yung mga palaging nagpapa-shout out. So thank you po sa pagtsatsaga nyo sa aking munting vlog.
So hopefully sana mapadami natin yung subscriber natin. So subaybayan nyo po kung nagawa na yun, ano, yun mga cubicle natin, maayos natin yung kulungan natin, saka magpapalagay na rin tayo ng lechonan dito. So hinihintay lang po natin yung tarpaulin. Kapag okay na, yun, mag-umpisa tayo ng lechonan para titignan natin kung productive ba yung negosyong ganito, babuyan na native. So tara na po, manguha lang tayo ng napier.